Hello po mga kapatid. Welcome to my channel, Brother OG po. Nandito na naman po ulit ako mga kapatid para mag-share na naman sa inyo ng salita ng ating Diyos. Dito po ulit sa Mateo chapter 18 verse 1 hanggang 35 po yung aking isi-share sa inyo ngayong araw na to mga kapatid. Kagaya pa rin ng dati ay tayo ay mananalangin muna. Sige po, magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ulit, O God, sa araw na namang ito dahil makakarinig na naman kami, makakapagbasa ng iyong mga salita, O God, sa iyong mga makapangyarihang salita, O Diyos. Salamat sa binigay mo na namang araw ito, Lord. Ikaw po ang may kaloob nito, Lord, upang kami mag-aral, makakinig na naman ng iyong mga salita, O God. Samahan mo po kami. Buksan mo po, Lord, ang aming mga puso't isipan upang ito'y labis naming maunawaan at maitatak, maitanim sa kailaliman ng aming mga puso. Lord, samahan mo po ako at turuan, gabayan upang puro salita mo lamang, O Diyos, ang lumabas sa aking bibig. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito, O God. Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Again, welcome to my channel. Doon po sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo, paki-like nyo po and share at wag nyo pong kalimutan mag-comment po sa aking mga sharing at paki-click na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. So, ang aking i-share nga po sa inyo ay dito sa Mateo chapter 18 hanggang verse 1 hanggang 35 po ang aking isi-share. So, mag-umpisa na po tayo. Sabi po dito sa verse 1 hanggang 5, may pamagat po ito, sino ang pinakadakila? Maganda po ito, no? At sabi po dito, ng mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Napakagandang tanong po, no? Sabi dito, tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mga nagpakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mga tumanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinanggap. Amen and amen. Napakaganda po, di ba po? Di ba? Sa mga ilang pag-aaral natin, sa ilang sharing ko na mga kapatid ay tungkol dun sa bata rin ang nababanggit ng ating Panginoong Hesukristo kung hindi daw tayo magiging katulad ng batang yun, no? Yung mapagkumbaba, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. At kung sino man ang hindi tumanggap sa batang iyon, ay hindi rin makakapasok sa kaharian ng langit. Ngunit kung yung ating tatanggapin, tayo ay makakapasok sa kaharian at ang ating Panginoong Kristo ang ating tinanggap. Hindi sinabi na tayo maging batang muli, kundi maging parang bata ang ating puso't isipan at buong pagkatao mga kapatid. Yung kagaya ng sharing ko din na yung mga bata, di ba, na ikwento ko na rin na kapag kukwentuhan natin ng magagandang istorya ang mga bata, talagang nakikinig sila. Talagang, di ba, nakanganga sila sa inyong nakikinig. Tapos kung nakakatakot, yung talagang takot na takot sila. Kung masaya naman, sila ay masayang masaya na tinatanggap yung iyong kwento o yung iyong sinasabi, mga kapatid, yung iyong mga pinapaliwanag. Ganon din po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo. Maging ganon tayo sa kanyang mga salita.
dito sa Biblia, no, nabigay para sa atin, tanggapin po natin yun. Magalak tayo, no, na makinig ng salita ng ating Diyos. Tanggapin natin ng buong puso at kaluluwa ang kanyang mga salita, mga kapatid. At doon din sa sinabi niya nga, kung sabi dito, kapag hindi kayo nagbago na naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpakababa ng gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Di ba mga kapatid? Ang sino mang tumanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinanggap. Di ba? Yung mga nagsishare, nagtuturo ng salita ng ating Diyos, mga kapatid. Kung tatanggapin natin yun, kung tatanggapin natin sila, yung salita at yung nag-share o nagpapaliwanag o naghahayag ng salita ng ating Diyos, kung tatanggapin natin yon, ang Panginoong Hesukristo po ang ating tinanggap. Amen and amen. Verse 6 mga kapatid, hanggang 9, may pamagat po itong mga sanhi ng pagkakasala. Ulitin ko lang, mga sanhi ng pagkakasala. Verse 6, mas mabuti pa sa isang tao ang siyang bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito at nananampalataya sa akin, no? Mas mabuti pa raw na maglagay ng batong gilingan sa leeg at ihulog sa dagat o sa tubig na malalim, ano mga kapatid. Sabi dito, malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa pagsimula ng pagkakasala, no? Maging sanhi ng pagkakasala. Halimbawa, tayo ay isang naghahayag ng salita ng ating Diyos. Simple na lang to mga kapatid, simple nga, na lang, paliwanag, ano. Ibig sabihin, halimbawa, alam natin na siya ay nagsishare ng salita ng ating Diyos. Naghahayag, pero niyayaya natin siya sa kasalanan. O halimbawa, tara, uminom tayo. Tara, konti lang naman to, ganyan-ganyan, no? Niyayaya natin sila. O magsigarilyo ka, o halika, may pupuntahan tayo, mga ganyan. Yung mga ganon, yung sanhi ng pagkakasala, no? Mga kapatid, kung tayo ay magkakasala sa ganong klase, tapos yung naghahayag pa ng salita ang ating niyayaya, sabi po dito, mas mabuti pa raw tayong ihulog, ano? Sa kailaliman ng dagat, kaysa magkasala, no? Kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng ibang tao. Lalo na yung alam natin na siya ay nagsishare, naghahayag, nagtuturo ng salita ng ating Diyos. Amen. Sabi pa dito, kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksungan nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng mga taong pinanggagalingan nito. Kung tayo ang pinanggagalingan ng pagkakasala ng ibang tao, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kakilakilabot daw ang mangyayari, mga kapatid. Kaya iwasan natin na tayo ang pagsimula ng pagkakasala ng ating kapwa, ng ating mga mahal sa buhay, no? Lalo na ng mga leaders, ng mga pastors and bishops. Huwag po natin yung gagawin. Kakilakilabot daw po ang mangyayari kung tayo ang magiging sanhi ng pagkakasala nila o ng ating kapwa. No? Sabi pa dito, 8, mga kapatid, verse 8, kung ang iyong kamay o paa naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay o isang paa kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi namamatay. Mga kapatid, naintindihan niyo po, no? Mas mabuti pa raw yun. Halimbawa tayo magiging sanhi o magkakasala. Mabuti pang putulin na lang natin ang ating kamay o paa para hindi tayo magkasala. Kesa naman daw, mga kapatid, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, buo nga tayo, pero sanhi naman tayo ng pagkakasala ng iba.
o palagi naman tayo nagkakasala, di mabuti na pa nga yung putol ng kamay kung hindi ka naman nagkakasala, di ba po? 9, kung ang mata mo naman ang siyang naging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kaysa magkaroon ka ng dalawang mata na itatapon ka sa impyerno, mga kapatid, no? Inulit ng ating Panginoon. Mas mabuti pa yung putol, ang iyong paa o kamay, kaysa buo ka pero sanhi ka naman ng pagkakasala. Mas mabuti pa nga dukutin mo ang iyong mata, kung yun ang sanhi ng pagkakasala, kaysa naman buo ang iyong dalawang mata pero itatapon ka naman sa impyerno. Amen. Verse 10, mga kapatid, hanggang 17. May pamagat po itong ang talinghaga tungkol sa nawawalang tupa. Ito po ang sabi. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Ulitin ko lang, pagkaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Kasi talagang lahat naman tayo, no, mga kapatid, may mga angels, may mga anghel, no? Lalong-lalo na daw yung mga totoong naglilingkod sa ating Diyos, no? Yung talagang sabihin natin yung mga totoong bishops na naglilingkod, pastors, leaders, mga kapatid, ano? Yung totoong naglilingkod, lahat po talaga yan ay may anghel, no? Lalo na talagang galing sa puso't isipan, talaga pinapatnubayan sila ng ating Diyos, no, na para maghayag, magkalat, ipalaganap ang salita ng ating Diyos. Yan po ay may mga anghel. Tayo din ay meron, no? Kaya hindi po dapat tayo maging sanhi ng pagkakasala, lalong-lalo na nga ng mga pastors and bishops, leaders, yung mga totoong taong naglilingkod sa ating Diyos. Dahil lagi ang mga anghel daw niyan, sabi ng ating Panginoon Kristo, ay nakaharap sa kanyang Ama, sa ating Diyos Ama na nasa langit, no? Nakabantay po. Sabi pa dito, mga kapatid, 12, ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawawala ang isa sa mga iyon, no? Ulitin ko lang, ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba niya iiwan ng 99 sa bundok upang hanapin ang naliligaw? No? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman ayaw ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Amen. Ano, no? Sabi po, sabi, kung meron daw kayong alagang tupa na 100 at naligaw ang isa, ano po yun? Pababayaan nyo na po ang isa dahil meron naman kayong 99 o 99. Di ba po sabi ng ating Panginoon, hahanapin niya yun. Iiwanan niya muna yung 99, no, na tupa at hahanapin yung isa. At kapag natagpuan na yun, talagang galak na galak po siya, sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya kung meron man, may mabubuti man na napakarami, iiwan niya muna yun at hahanapin niya yung taong naliligaw ng landas, no, yung mga taong nagkakasala, patuloy na nagkakamali, no? Yun po ang hinahanap at hahanapin ng ating Panginoong Kristo. At pag natagpuan niya yun, siya'y galak na galak. Kagaya po natin, natagpuan po tayo. Hinanap po tayo ng ating Panginoong Kristo. At nung makita niya po tayo, matagpuan, siya po ay galak na galak. Dahil ngayon ay natagpuan na niya tayo. Na nasa paanan na muli tayo ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Tayo nagbalik loob na sa ating Diyos. Kaya sila, ang ating Ama at Panginoon sa Kristo at pati mga anghel, mga kapatid, ay galak na galak dahil natagpuan niya tayo. Natagpuan nila tayo, Tayo nagbalik loob, talagang nagpupuri sa ating Diyos, sumasampalataya, nagtitiwala, nananalangin, nakikinig ng salita ng ating Diyos, nagbabasa, nagsasaliksik, nag-aaral,
Yun po yun, natagpuan na po tayo. Kaya tayo ay nagbalik loob sa ating Diyos Ama. Amen and amen. At yun, kapatid, galak na galak sa'yo ang ating Panginoon Jesucristo. Amen. Verse 15 mga kapatid, may pamagat po ito nga, kung magkakasala ang isang kapatid. Verse 15 hanggang 20 po ito mga kapatid. Kung magkakasala sa inyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Ganun daw po ang gawin mga kapatid. Ulitin ko lang, kung magkakasala sa inyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang pagkakamali. Kapag nakinig siya sa inyo, sabi dito, naibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyo magkapatid, mga kapatid. Kung magagawa mo yung pupuntahan mo siya, sabihin mo, kausapin mo siya ng maayos yung kanyang pagkakamali. Kapatid mo man yan, asawa mo man yan, magulang mo man yan, pinsan mo man yan, kaibigan, katrabaho mo man yan, lalo-lalo na kung kapatid mo sa sa pananampalataya, mga kapatid yan, puntahan mo raw at kausapin mo. At pag nagawa mo yun, maibabalik mo yung inyong pagsasamang mabuti o yung inyong pagiging mabuting magkapatid. Kapatid, yun po ang dapat nating gawin kung meron nagkakamali at puntahan natin at kausapin natin ng maayos, mga kapatid. Pasensya na po kayo sa ingay mga aso po. Pasensya na po. Sabi po dito, ngunit sa 16, ngunit kung ayaw niyang makinig sa inyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Magsama ka daw. Mga kapatid, kung ayaw pa rin makinig, magsama ka ng iba. Sabi pa dito, kung ayaw niya makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Ganun na lang daw ang iyong gawin. Kung ayaw pa rin niya, dinala mo na sa church, mga kapatid, pinag-usapan na, pero ayaw pa rin talaga, ituring mo na lang daw siya na iba, mga kapatid. Verse 18 mga kapatid hanggang 20. Kapangyarihang magbawal o magpahintulot. Pamagat po iyon, kapangyarihan, magbawal o magpahintulot, 18 hanggang 20. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang pahintulot ninyo dito sa lupa ay pahihintulot sa langit, mga kapatid. Kung ano man ang ipahintulot, hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin, kapatid. Tandaan niyo po yan, sinabi po yan. Hindi ka nagpatawad dito sa lupa, hindi ka rin patatawarin sa langit. Ngunit kung ikaw ay nagpatawad, patatawarin ka rin sa kaharian ng langit. Yun po ang simpleng paliwanag ko dyan sa kapangyarihang magbawal o magpahintulot. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Kaya kung ikaw ay nagpatawad, patatawarin ka rin sa langit. Ngunit kung ikaw ay hindi nagpatawad, hindi ka rin patatawarin sa langit. Amen. 19, tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa panalangin, ito'y ipinagkaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit, sapagkat saan man 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Amen. Di ba po, napakaganda. Pakinggan niyo po ulit. Mateo 18 verse 19, mga kapatid. Pakinggan niyo po ito. Tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo na nagkakaisa o nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa panalangin, kung nagkaisa man, 2 o 3 kayo, mga kapatid, nagkaisa kayo sa paghingi ng kahit na sa panalangin, mga kapatid, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit, sapagkat saan may 2 o 3 nakakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Amen and amen. So kasama natin ang ating Panginoon sa Kristo dahil nagkakatipon-tipon po tayo sa kanyang pangalan, nag-aaral ng kanyang mga salita, nakikinig, nagbabasa sa kanyang pangalan.
Kaya nandito po kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. 'Di ba po? Masaya po dapat tayo. Kasama po natin sa tuwing tayo mag-aaral, sa tuwing tayo mananalangin na sama-sama mga kapatid, kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Verse 21 mga kapatid. Hanggang ano na po ito, hanggang 35. May pamagat po ito, ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Mga kapatid, pakinggan nyo ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong, lingkod po ito na di marunong magpatawad. Verse 21, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkasala sa akin? Sabing ganyan, no? Pakinggan niyo po ito, maganda po ito. Sa tingin niyo ilan mga kapatid? Ilan dapat? Alam ko maraming nakakaalam dyan. Kung ilan dapat magpatawad. Kung ilang beses man nagkasala sa inyo ang inyong kapatid sa pananampalataya o mahal sa buhay o lahat ng tao, sabihin na natin mga kapatid, ilan po kaya sa tingin niyo? Comment po kayo comment po kayo. So sabi dito, ulitin ko lang, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Kayo po, no? Comment po kayo So sabi ni Pedro, 7 beses po ba? Sabi niya. Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. 70 ulit na 7, mga kapatid. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Pinapasya o ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na milyong-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, inutos ng hari na ipagbili siya pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad, no? Kailangan, no? Gagawin, no? Ibenta raw. Ibibenta siya pati ang kanyang asawa, mga anak at mga ari-arian, mga kapatid, upang makabayad dahil milyon-milyon ang utang nitong taong to. Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya, no? Lumuhod, nagmakaawa at pinatawad naman at pinalaya ng hari. Ngunit 28 mga kapatid, pagkalipas roon ay nagkatagpo niya ngunit pag-alis roon ay nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa na may utang ng ilang daang piso sa kanya. No, ito naman no. So nung pinalaya siya ng hari, mga kapatid, lumabas na siya, siguro naglakad-lakad o nag-isip-isip, nakasalubong niya may pagkakautang sa kanya ng sabi dito ilang daang piso, no? Sinunggaban niya ito sa leeg, sabay sigaw, no? Magbayad ka ng utang mo. Sabi ganyan, sinunggaban niya, no? Mga kapatid. Sabi dito, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Sabing ganun. Ano kaya ang ginawa ng taong yun, no? Nung pinalaya ng hari, nung pinatawad sa milyong-milyong utang, sinunggaban niya, nakita niya, ay, ito may pagkakautang sa akin. Sinunggaban niya, no? At sinabi, magbayad ka ng utang mo. Sabing ganyan. At nagmakaawa po yung may utang sa kanya. Lumuhod at nagmakaawa. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita, sabing ganyan. Verse 30 mga kapatid, ngunit, sabi dito, ngunit, hindi siya pumayag. Sa halip ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad, no? Yun ang iginanti niya doon. Samantalang siya, milyon-milyon na utang niya. Pero pinatawad siya, pinalaya siya, binigyan pa siya ng sapat na panahon para makabayad. Pero yung daan-daan na may utang sa kanya, nung sinabi sa kanya na, o nagmakaawa na at lumuhod, na bigyan mo pa ako ng pagkakataon o ng panahon para mabayaran kita. Pero hindi mga kapatid, hindi pumayag yung pinalaya ng hari at ito'y kanyang pinabilanggo yung may utang sa kanya. Labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari nang malamang iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at sinumbong ang buong pangyayari. Pinatawag ng hari ang malupit na lingkod. Napakasama mo, sabi niya.
Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka ring sanang nahabag sa kapwa mo, no? Pinatawad kita, sabi ng hari, pinatawad kita sa iyong mga utang, pinagbigyan kita para makabayad ka. Pero 'di ba, dapat maawa ka rin sa kamanggagawa mo o dun sa may utang sa iyo dahil pinatawad din kita. Patawarin mo rin siya. Bigyan mo rin siya ng panahon, kapatid. Yun po ang sabi. Naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka ring maawa o sanang nahabag sa kapwa mo at sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Amen. Narinig niyo mga kapatid? Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Amen ulit mga kapatid. Amen ulit. So, sa ating mga natutunan, sa aking mga binasa, shinare sa inyo mga kapatid, yung pagpapatawad ng buong puso. Ano? Yun po ang hinihingi at itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo ngayon mga kapatid. Tunay na pagpapatawad, tunay na pagpapakumbaba at tunay na pagmamahal ang hinihiling sa atin ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Yung buong puso mga kapatid, galing sa puso, hindi sa isip, hindi sa bibig lamang, kundi sa puso mga kapatid. Sa puso, nandyan po lahat yan. Diyan po tumitingin ang ating Diyos, mga kapatid. Ulitin ko lang, hindi sa itsura mo, hindi sa gara ng iyong damit, hindi sa ganda ng iyong bahay, hindi sa dami ng iyong kotse, hindi sa dami ng iyong gadget, mga kapatid. Hindi po. Hindi po siya doon tumitingin. Hindi sa dami ng alahas mo o magagara mong gamit, sapatos, damit o anuman. Sa puso siya tumitingin. Yun po ang hinihiling niya. Totoong pagmamahal na galing sa puso. Totoong pagpapatawad ang hinihingi niya. Totoong pagpapakumbaba. Kung yan ay gagawin natin, tayo rin ay buong pusong mamahalin ng ating Diyos at talagang patatawarin sa ating mga kasalanan. Nagpatawad ka, kaya ikaw rin ay patatawarin. Ngunit, naging masama ka sa iyong kapwa, no? Hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin sa kalangitan, sa kaharian ng ating Diyos. Pero alam ko mga kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, alam ko nagpatawad ka na ng buong puso at kaluluwa. Umiibig ka ng buong puso at kaluluwa. Nagpapakumbaba ka ng buong puso at kaluluwa. Kaya ikaw ay makakapasok sa kaharian ng langit. Amen. And amen mga kapatid. Napakasarap mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Ano? Napakasarap magbasa. At kapag binabasa ko kasi ang devotion ko, gusto ko talagang isinishare ko na kagad sa inyo para malakas ko itong nababasa. Dinig dito sa buong bahay mga kapatid. Nadidinig ng mga kalaban yan sa bahay. Pagka kayo ay malakas magbasa ng salita ng ating Diyos, nadidinig yan, natatakot yan, hindi makalapit sa iyo ang kalaban mga kapatid. Dahil alam niyo, ay nagbabasa ng makapangyarihan salita ng Diyos. Kaya hindi ka nila malalapitan. Tapos ito pa ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon Kristo, yung totoong pagpapatawad mga kapatid. Totoong pagpapatawad. No, ulitin ko lang yung mga pamagat. 18 mga kapatid, verse 1 hanggang 35. Sino ang pinakadakila, no, sinabi. Yun nga po, kung ikaw magiging parang bata na makikinig, isa sa puso, isa sa buhay ang mga salita ng ating Diyos. Ang sanhi ng pagkakasala, no? Kung ikaw ay magiging sanhi ng pagkakasala o kung ang pagkakasanhi ng pagkakasala ay yung paa, putulin mo na. Kesa naman itapong ka sa apoy. Ang talinghaga tungkol sa nawawalang tupa, kung ikaw ay may 100 tupa, siyempre hahanapin mo po ang isa na nawawala. Iiwan mo muna ang 99 at hahanapin ang isa. Ganon din ang ating Panginoon sa Kristo. Hinanap niya tayo at nahanap niya na tayo. Amen. At 15, kung magkakasala ang isang kapatid, no, dapat patawarin. Hindi daw 7 beses lang. 77 na 7, mga kapatid. 18, kapangyarihan magbawal o magpahintulot. Kung ikaw ay nagpatawad dito sa lupa, ikaw rin ay patatawarin sa langit. Ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong
magpatawad, no? Ito nga yung pinatawad ng hari dahil sa milyon-milyong utang. Ngunit dun sa 100 lang ang pagkakautang dun sa taong pinatawad ay hindi nagpatawad, pinakulong pa. Kaya siya ay pinatawag at ipinakulong hanggang sa makabayad. So dapat ganun din tayo mga kapatid, magpatawad ng buong puso at kaluluwa. Alam kong kayang-kaya nyo yan mga kapatid. Kaya po natin yan. Magpatawad anumang klase ang pagkakasala sa atin ng ating kapwa. Gaano mang kalaki ang kanyang utang, magpatawad po tayo. Dahil kapag ginawa mo yan, ikaw rin ay patatawarin sa kaharian ng langit. Tayo rin ay patatawarin ng ating Diyos Ama na nasa langit. Amen and amen. Maraming salamat mga kapatid sa pagsama nyo na naman sa akin devotion, sa aking sharing ngayong araw na to mga kapatid. Salamat po mga kapatid. Samahan niyo po ulit ako, lalapit po ulit tayo sa ating Diyos. Kagaya ng sabi ng ating Panginoon Kristo, kasama natin siya ngayon. Dahil sama-sama tayong mananalangin. Sige po, magsiyuko po tayo. Ihanda na po natin ang ating puso't isipan. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming narinig, na pag-aralan at nabasa na naman ngayong araw na to, Father God. Salamat po, Lord. Salamat, Lord, dahil kami may tenga. Naririnig namin lahat ang iyong mga salita. May bibig kami upang bigkasin ang iyong mga salita. Salamat, Lord. Binigay mo yan sa amin. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Nawa, Lord, maitatak namin sa aming puso ang iyong mga salita na aming napag-aralan na naman ngayong araw na to, Father God. Salamat po. Nawa nga po maging mapagmahal kami na galing sa puso, magpatawad na galing sa puso, magpakumbaba na galing sa puso, O God. Magpatawad kami upang kami rin ay patawarin ng inyong Ama na nasa langit, O God. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Tagumpay ang aming gawain ito, Father God. Salamat po sa pagbukas mo po ng aming mga puso't isipan, O Diyos. Salamat po. Salamat po, Lord. Nawa din, Lord, hindi lang kami na narito ngayon, kundi sampu ng aming mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya, kapitbahay, kaibigan, kasama man sa trabaho, mga kamag-anak namin, lahat ng tao, O Diyos, kasama ng aming mga presidente sa bawat bansa, mga pamilya nila, kasamaan sa pamahalaan, Father God, ganun din ang mga scientist, doktor, nurse, police, sundalo, Father God, ganun din ang mga frontliner, lahat na, Lord, lahat ng tao, nawa sila rin ay magmahal ng totoo, magpatawad ng totoo, magpakumbaba ng totoo na galing sa puso upang kami lahat ay inyong patawarin pagdating namin sa kaharian ng inyong Ama, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Lord, salamat din sa pag-iingat mo po sa amin lahat, sa paglayo mo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng demonyo, Father God, gawa ng kaaway. Salamat, Lord, sa kaligtasang iyan. Protektado mo po kami palagi, Lord. Salamat, Father God. Salamat din sa lahat ng blessings, Father God, na ibinibigay mo araw-araw sa amin. Pagkain, pera at magagandang bagay, O Diyos. Katalinuhan, kasipagan, O God, kalakasan ng loob. At sa proteksyon, sa iyong armor na bigay sa amin, Lord. Salamat, Lord, dahil ang iyong salita ang aming sandata sa lahat ng klaseng pagsubok, O Diyos. Salamat po, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin, dadakilahin, at iibigin, O God. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo, tayong lahat, mga kapatid, ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Maraming salamat, mga kapatid. Salamat po. Salamat sa ating Diyos dahil nagtagumpay ang ating gawain. Nagtagumpay na naman ang ating gawain ngayong hapon na to. Ngayong araw na to, mga kapatid. At salamat sa ating Diyos, sa ating Panginoon Kristo. Sinamahan na naman niya tayo. Salamat po. God bless po sa inyong lahat, mga kapatid. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po tayong lahat. See you po ulit sa aking susunod na sharing. Salamat po. God bless po sa lahat. Salamat po.